babaklasin na nila yung ano, yung ibang kawayan dito. Pakatibay nga ah. Komportable. O yan na yan ha. Yan na. Tuluyan na naalis yung andami yung mga kapanalig. At ito na yung itsura niya. Simulan nang magkulitan kasama si Louie TV. Magandang tanghali. So ito na nga po yung pagkakabit ng tawag dito, andamyo mga kapanalig doon sa likod ng bahay para masimulan na ang pagpapalitada sa mga susunod na oras o araw. Ayan, at syempre iningi natin suporta ni Junjun at si Kuya Ogie nandun na sa likod. Pinaplano na niya yung mga dapat gawin. Dito tayo sa kabila para hindi tayo makaistorbo. Lilipat lang yung mga kawayan. Uy, buti nalinis na dito, hindi na mahirap dumaan. Alright, dito tayo. Hello, let's go. Ayan, dito na tayo. Tingnan natin kung ano magiging plano ni Kuya Ogie dito, kung saan niya isusuot yung mga kawayan na to para makatungtong siya ng maayos at yung hindi siya malulula. Gagawin poste? Gagawin poste, kailangan makarating doon para maitali. Ang taas dyan. Para ka mag Spider-Man dyan ah. Ano yun? Hintayin lang natin maya maya. Makikita natin ang sabay-sabay yan kung paano ang discard ni Kuya Ogie. Okay tayo sa taas para makita natin. Okay na. Kaya tayo para makita natin. Pasensya na kayo, nakahubad ako ah. Wala na ako masuot eh. Maglalaba pa ako bukas. Maglalaba pa ako ng damit. Let's go, aray ko. Kumabit tayo ah. Tingnan natin dito. Yeah, paano? Saan kaya papadaanin? Ano kayong diskarte? Okay, kuya, kaya mo yan? Nandyan yung kawad ah. Napasilip lang ako ulit dito sa bintana, no? Sarap, ang sarap din magmuni-muni dito. Ay. Sarap din magmuni-muni, no? Let's go. Tao punta ah. Tiba yan, oo. Tatali na lang dito sa pinaka grills. Kaya bubuy na kasalalay kung magiging matibay. Pag nalaglag si Kuya Ogie dyan, bigyan matibay yung pagkakalagay ng alambre. Ang bilis ah. Makaisa na agad. Ganun lang yun. Dito na tayo sa ano, sa baba. Aray ko. Yeah. Tingnan natin. Si Junjun kumuha na rin ng kawayan. Ha? Oo.
Abot kaya yan? Ayun, nakaisa na oh. Pwede na yan. Lalambitin na lang. Nakagayon din ko eh. Oo. Ayun lang pala ang diskarte. Bagay, hindi pa nag-umpisa yan. Nasa utak na ni Kuya Ogie yan. Oh. Yan. Yan, poste din. Doon din itatali yan sa may kabilang grills. Tibay nga yan. Oh boy! Nadali. Oh, nakadalawa na agad. Ang hirap po magtayo na ng dami nito. Ba't kasi ang taas ng bahay, no? Yan, oh. Okay na. Oh, pwede na yan. Sakto yan. Ipili mo ng ikot. Yan. Matatalian mo na kayo. Titibayan mo, tandiyan ang buhay ko. Yung problema natin, tatalian natin. Nakadalawang poste na tayo. Dito lang magiging problema eh, pinagpaplanuhan pa eh. Pag nakalagay na ng isang poste pa dito, madali nang kumonekta dito sa pinaka terrace natin. Lalagay na lang ng ganun yan, makakatungtong na, maabot na yung pagpapalitada doon sa taas. Let's go, bebe! Kaya yan! Babaklasin na nila yung yung ibang kawayan dito para maging tungtungan. Laking bagay talaga ng mga kawayan na yan. Kasi kung wala niyan, naku po, paano natin maabot yun, yung mga matataas na parte ng bahay. Balikan natin sila. Tignan natin ang ginagawa nila. Ba? Nakapaglagay na. Ay, nakapaglagay na sila sa gilid. Ganun lang kadali yun. Init ngayon ah. Sabi ni Bobo, kung mahulog ka naman, ay lipa naman yung babagsakan. Lipa? Dulo ko babaksak niyan. Lalim yan. Dulo ko babaksak niyan pag mahulog. Oh, kailangan may may sandalan gawin. Lalagyan ko na ito yung pagkaya. Oo, para hindi alanganin. Ayos, ganun lang pala yun. Siyempre, yung mga akala nating mahihirap, may mga paraan yan. Utak lang ang kailangan. Oo. Kaya nga ng iba yan, o Kuya Ogie, no? Kaya yan iba? Kaso pag nag-isip, Bukas pa yan. bukas pa. Ako, Agad-agad na. nagawa ako ng trabaho ko. Oo. Alam ko na yung gagawin ko. Oo. Pag ako'y nagkuhan. Nasa utak na agad. Plano na agad yan. Oo. Yan na. Op, ya. Baka tamaan yung bagong simento. Alam ang putulan to eh. Sayang yan pag pinutulan, magagamit pa yan doon sa kabila. Dito sa kabila. Bigat niya na. Oh. Yun. Oh, tingnan mo doon. Swak ba? Swak pak. Nadali. Diba? Yan. Ayos, sandala na lang. Lalagyan pa ng alalay yun, mahina yan. Malakas na, no? Dikitin mo. Dikit mo na yung huling inilagay. Yan. Ayos yan. Matibay ba yun? Ayos yan. Okay. Ha? Alin? Alalay dito. Kakalasin na. Kakalasin na lahat? Tumba. Okay, sige. Diskarte ni Kuya Ogie yan eh. Sure ball. Ang dami ng yan, poste. Ibababa na lang yan pag natapos yung sa taas.
So yung abot ng halo niyan doon sa loob sa may terrace kasi pag dito mahirap. Yan sa kabila. Sa bintana na lang, no? Oras na para kalasin yung mga andamyo dito para makita natin yung kabuoang itsura nitong pader natin. Pero hindi pa kasi tapos to yung isang poste. Ano pa yan ni Kuya Ogi. After nito, after palitadahan, isasabihin na yung poste. Pogi. Ayan. Sakto yan. Kailangan lang ng pinakasandalan dun sa taas para kung medyo mapasandal si Kuya Ogi, hindi siya diretso dito sa may baba. Delikado yan. Itatalian mo dyan. Patong mo dyan sa ibabaw niyan. Tatas ako. Lain muna. Nalilipat lang ni Kayumot yung hagdan para makaakyat doon sa loob. Doon na sila bababa sa loob ng bahay. Ba, parang naglalaro lang ah. Sige. Yan sa loob. Yawn. Yan pag ganyan. Ay, baka mabungi yung pag ganyan. Doon na sa pader. Yan. Yan. Ayun, ako muna para makita natin. Yan na. Tingnan natin. Baka tibay nga komportable dyan maghagis-hagis. Nice one. Oh. Kawad. Yan, sabi nga ni Daddy, ilalagay natin dito ay yung hardiplex ba yun? Tapos yung inaano na lang, parang tinutornilyohan sa pintuan. Okay, meron na tayong kwarto na maganda-ganda. Dito ko balak ilagay yung kama ko dito. Dito. Pag may pader na yan, dito ko balak ilagay yung kama ko. Tapos ayun, mga damitan lang yan, parang stock room. Para pag gising ko, kitang-kita ko na agad ang kabuntukan. 'Di ba? Siyempre may kurtina rin tayo diyan, hindi pwedeng lang kahit hindi tayo kita sa loob. Sabi ko nga pag gabi kita tayo kasi may ilaw. Kaya dapat meron din tayong kurtina para mas yung privacy natin. 'Di ba? Kaya mo yun ha. Nang isa suporto pa kayo. Ha? Yan pala eh. Tibay niyan. Wala nakagalaw-galaw yan. Nalagyan lang ng pang suporta kasi kahoy lang kasi yung nakasuporta kanina dun eh. Pinalitan nilang bakal. Kailangan bubuhay yung biga dyan ha. Oy. Pagaling. Ha? Kailangan biga bubuhay dyan. Saan? Re-re. Yan lang. Yung patapat lahat nun. Oo. Pero Hindi na. Kapangit na yun.
ano yan ha? Inano na yung ano natin dito, bintana. Ano kaya? Kailangan pala maharangan. Harangan ko lang ng konti itong ano natin kasi yung alikabok lahat pasok dito. Kahit ito lang maharang natin. Tatapatan mo bukoy yung kanto ng bintana ha. Hulog na, hulog. Mag-layout na agad ah. Dito sa bintana na to mga kapanalig, isa pa tong area na masarap sumilip dahil ayan, nature din na makikita nyo. Dahil nga may harang yan noon, hindi pa natin siya ganong magamit, ngayon natanggal na at magkakabintana na rin naman sa susunod, so pwede na tayo sumilip-silip dyan. At pag binuksan mo tong bintana na to, pasok na pasok ang hangin dito sa loob mga kapanalig, dahil pag ganito ang hangin, lalo na pag bare months, napakalamig dito mga kapanalig, no? Pag nagawa na yung bintana natin na yan, nilugan na agad. Mula ang buhos na yan. Oh, yung kasuwang niya niyan lang. Ay, ito. Kukunin ko. Para ko yung matuntungan dito. Iyo. Kukunin ko. Lalagyan din apakan dyan. Oo, lalagyan din yan. Matibay talaga yan to. Okay. Ito na ah. Balikan natin yung ginagawa nila. Nagla-layout na si Kuya. Layout na para isang bagsakan na lang pag nagpalitada na. Tapos na sila maglagay ng layout para bukas madali na. Puro bigay na lang ng halo tapos palitada. Tapos narinig ko aalisin na tong pinaka ano nga. Yan yung pinaka ang dami dito para makita natin ng gusto. Yung itsura. Masarap humiga dito sa damo, no. Kundi lang Makati, higa ako dito kung may damit na ako. Makati! Nadala na akong humiga sa ganyan pag ano, walang damit. Parang doon sa pinuntahan namin sa may Bailin. Humiga ako doon sa may buhangin. Buhangin. Sa may lupa. Pag ano ko, ang lalaki ng pantal ko. Parang may mga kamandag yung kumagat sa akin eh. Yung mga langgam. Hindi ko rin alam eh. Basta maliliit siya na ano. Mga lalakas so, parang may kamandag pag ano kinagat ka. Let's get it on. Tanggalin na yan para kita ng kagwapuhan. Malapit na yan. Kabilaan na lang. Konting tiyaga na lang at gastos. Ay, hindi yung gastos, malaki pa pala. Let's go. Pag nagpapintura tayo, malamang ganyan din gagawin. Kawayan na naman yan. Pero matagal pa naman yun. No, Kuya Agi, no? Pag nagpapintura, ganyan naman gagawin. Ang dami yun na naman. Paano may skim coatan niya kung ano? Oo. Oo.
unti-unti nang naalis yung kawayan at nakikita na natin yung itsura nung natapos na pagpapalitada at paglalagay ng mga kantuhan. Ilalagay na yung mga kawayan dun sa kabila sa may likod. Yan na. Mukha na talagang bahay. Wow. Kagpogi naman ah. Kinis na oh. Iba talaga pag meron ng ano, pag meron ng palitada. Dati pag namamasyal ako, dito kasi sa Batangas, maraming bagong gawang bahay dito na wala pa pang pintura. Parang ganyan din ang itsura. Sabi ko, sana kahit ganito lang magawa ko sa bahay ko, yung may palitada kahit wala mo ng pintura. At ito, ngayong araw na ito, nakikita ko na nakukumpleto na, kaya nakakatuwa mga kapanalig. Yung dati pinapangarap ko lang at nakikita ko sa mga bahay-bahay pag ako ay namamasyal, nangyayari na po dito sa bahay ko mismo, no? Ayan, no? Tuluyan na naalis yung andami yung mga kapanalig at ito na yung itsura niya. Taran! Poging-pogi, machong-macho. Di ba? Ganda, aliwalas. Hindi pa ganong tuyo kasi yung ano, kaya iba pa yung mga kulay nila. Pero pag naano na yan, nalinis-linis, mas magandang tignan. Wow. Lalo na pag nadali na tong left side, yung poste dito, mas ma-appreciate natin yan mga kapanalig. Mas gagandang tignan, mas aliwalas, kasi pantay na yung tingin natin eh. Hindi pa kasi tapos tong poste na to. Ano masasabi mo pre nung nawala ang dami oh? Ganda. Mga ilang araw na lang yan oh. Bilis ni Kuya Ogie. Tapos na yan. Lalong maliwalas yung mga nakikita nating hollow blocks dati dyan na nagkokos ng mga alikabok, natakpan na siya. Sarap sa pakiramdam. Nagmerienda lang sila Kuya Ogie, pero babalik pa yan. Hindi ko alam kung ano na yung gagawin nila kasi maaga pa eh, 3:01. Tignan natin kung ano yung mga gagawin nila dyan. I-prepare na lang siguro nila yung mga gagawin pa bukas, no? O kaya mag ano tawag dito, magbistay para pang ready bukas. Pag maghalo, abot-abot na eh. Oo, alanganin na kasi pag maghahalo pa kayo ng mga pagkatapos yung magmerienda, hindi na uubra. Tapos na ang trabaho ngayon mga kapanalig. Ayan, gumawa lang sila dito ng bistayan, no? Para kahit dalawa lang sila, pwede magbista yung isa tapos yung isa gumagawa na. Ganda talaga ng bahay oh. Kapogi-pogi. Pag natuyo pa to lalo, nagpatay yung kulay niyan, mas okay yan, mas okay tignan, no? Pero hindi pa po tapos ang ating vlog. Hintayin pa natin sila utol, makipagkulitan pa tayo at makipagkwentuhan. Si Junjun mukhang pumunta na naman doon sa ano, sa may kila Ma'am Jane. Alas 5 na. Pag ginagawa nun tumatambay. Lapitan natin. Yan oh. Sabi nga, magtiwala ka lang sa proseso. 'Di ba? Trust the process. Wow. Pares na sila sa harapan. Sa likod na lang at gilid para mas maganda. Dito halos kompleto na yung ano naman dyan eh. Yung tungtungan, matibay na yan. Bukas, dire-diretso na ang trabaho. Maghahalo lang ng semento. Tapos si Kuya Ogie mag-aabang na yan dyan para makapagpalitada. Ni-ready na rin pala nila yung mga ano yung mga binistay nila. Dito na sa loob. Madali na yan bukas. Aba, teka, may bago na namang itlog dito. Hindi na naman. Kanino na naman tao? May bago na namang itlog, hindi naman malilimliman. Parang mainit-init pa. Parang bago pa lang to. Tuwawa naman yung mga itlog na hindi nalilimliman. Hindi sila wala silang pagkakataon na masilayan ng mundo. Dahil hindi sila mapipisa at hindi sila magiging sisiw pagdating ng araw.
Kawawa naman. Pagkatapos na maghapon na daldalan pa rin ngayon. Si Jun gumawa ng yelo para sa mga magtatrabaho. O dagdagan mo kasi may gagawa na ng ano. Okay na pala yan. Oo, may gagawa ng hagdan bukas. Kailangan marami tayong ano, yelo. May yelo pero walang tubig, no? Yari. Siyempre meron yan. Ulit tayo ng TV habang inintay sila utol. Mga manginginom ba yan? Uy, may TV! Siyempre. Para ano, malibang-libang, may TV tayo. Nandito na nga si Utol at binuksan na namin ang ilaw dito. Maya-maya magsa-sound trip na kami at si Kanoy nagluluto na ng ulam natin. Nagluluto siya ng adobong bayboy. Gabi na naman. Maghintay na naman tayo ng kinabukasan. Ay, maraming salamat kay paring Kanoy sa pagluluto ng ulam. Pulutan ba yan? Ay! Good morning everyone! Umaga na naman at ngayon ay Friday na po. So hinihintay na natin sila Kuya Ogie na dumating para may pagpatuloy nga yung paggawa dito. Nakabitan na nga ng damyo na nasa gilid. Tapos yung magkakabit ng hagdan natin mamaya dadating na daw bago magtanghali. Sila Kuya at si Kanoy ay pumasok na sa kanilang trabaho. Yan, si Junjun naman ay nagugas ng pinggan doon. Si Junjun na makakasama natin mamaya sa palengke. Dahil naubos na yung stock namin dito at kailangan na naming mamili para din may kainin yung mga mag-stay in na mag-welding. Mag-stay in sila dito ng hanggang Sunday siguro mga kapanalig, no? Para hindi na sila pabalik-balik at matapos ng maayos yung dapat ikabit doon sa bahay. Medyo malamig ngayon mga kapanalig pero tirik ang araw. Ang sarap talaga mag-stay dito sa Kampanalig. Kapon habang kami ay nagbabanding-banding, nanood lang kami ng TV dito. Nakasama namin si Kuya Looney. Chuchu! Ay, may aso na naman, no? Nabigyan ko na ng ano, na chismis ko lang. Nabigyan ko na ng bagong pangalan yung aming isang aso, si Tek Tek. Yung lalaki naming aso. Dalawang lalaki kasi yung tinira namin dito. Tapos yung mga babae nga, pinamigay na namin doon kila Kadede. Hindi ko lang alam kung nabuhay, no? Tek Tek! Nawala. Yung isa wala pang pangalan eh. 'Di ba pag tinatawag natin yung aso, 'di ba ganun? Parang naisip ko lang Tek Tek Tek, Tek Tek Tek. Ang tagal ko bago nakaisip ng pangalan. Yun lang pala maiisip ko, Tek Tek Tek. Pwede na 'yon. Buntis na naman si ano eh. Buntis na naman tong aso namin mga kapanalig kasi nga nung nakaraan, 'di ba? Yung mga nakapanood ng vlog ko, ang daming humahabol na aso dito. So ngayon, mga nawala na yung aso. Parang sa tao eh. Kung kailan ano, tsaka magtatakbuhan eh. Pag nakabuntis eh, charot. Ayan o. Ay! Buntis ka na naman. So, ayun yun. Yung aso namin. Ito wala pa pangalan yan yung isa. Yung isang magandang ano eh, katawan si Tek Tek. Pag nanganak ka na naman, ako po. Pero pag meron ditong anak na lalaki na maganda-ganda na malaki yung bulas, ano namin yun, kukunin namin. Tapos tulad ng dati, yung mga babae, ipamimigay natin. Baka kung gusto nyo, pwede nyong kunin dito. Magandang lahi ni Peklat. Magpapagupit na ako mamaya sa bayan kasi yung buhok ko, ayan o, ang kapal na. So kailangan natin magmukhang malinis naman ulit. Makapagahit ng konti mamaya, makapag ano ng kuko bago tayo pumunta ng palengke. Nakakaya naman pag nagbayad tayo, ang dumi ng kuko. Ayan o, haba na eh. Pag nandito talaga ako eh, hindi ko na maasikaso yung sarili ko dahil vlog edit, no? Nandito na si Kuya Ogie oh. Kuya Ogie, good morning! Alright, sisimulan na nila ang trabaho para matapos na. Konti na lang yan. Doon na lang sa likod, tapos doon sa may bandang ano, kanan. Lapit na matapos ang palitada. Excited na talaga ako para doon sa hagdan mga kapanalig. Titignan natin kung babagay yung design na napili ko doon sa loob ng bahay. Excuse me. Bago tayo dumako sa ating panibagong vlog mamaya, pakita ko muna sa inyo tong titignan ni Kuya Ogie. Nakita nyo na naman kahapon to eh. Wala nang idadagdag dyan Kuya Ogie. Isang rekta na yan oh. Pag aakyat ni Kuya Ogie doon, mag-aano na lang ng semento, bibigyan. Tapos
Oh, tamang palitada na ulit. Ayan. Sa loob, ganoon pa rin naman. Ilalabas muna namin yung mga ano dito, yung mga upuan, tapos yung mga makakasagabal mamaya dun sa pag-welding. Kasi kailangan maluwag sila dito eh. Dito yung maghahalo ng semento, tapos dito yung mga magwe-welding. Kailangan maluwag kasi pag nagkasabay-sabay sila, masikip. Tignan natin kung ano magiging setup mamaya. Ang mahalaga lang ngayon talaga makapamalengke muna para pagdating dito ng tanghali may pagkain na, so may stock na tayo ng mga merienda, diba? At kung ano-ano pang importante na bilhin doon sa palengke. Nagbibistay na ulit si Kuya Ogie. Ayun, bistayan pang solo na yan. Let's go. Laki ng aso ni Kuya Ogie. Aso mo ba tayo, Kuya Ogie? Ang pangalan ulit niyan? Papi. Si Papi. Laking aso. So, yun. Tinapos ko lang talaga tong vlog natin. Hintayin nyo na lang po yung aking next vlog. Siyempre yung sa pamamalengke na yun. At pagbalik naman natin yung vlog dito sa bahay. Maraming salamat sa support ang mga kapanalig. Magkita-kita lang tayo sa next update. Bye bye. Simulan nang magkulitan kasama si Inuit TV.